isang buwan na puro ulan, bumagsak talaga yung sigatoka sa ating lakatan, lalo na po dito sa old area natin na nagbubunga. Lalo na po na pinabayaan halos ng 2 linggo, 3 linggo. Naku po mga ka-agri, muntik nang maubos ng sigatoka. So mula po kahapon hanggang ngayong araw po, puspusan po tayong nagdilifing dito. Kaya kung makikita po ninyo mga ka-agri, nakaano lang yung mga dahon sa ilalim. Kasi hinahabol natin na makuha man lang yung mga sigatoka, hindi na nga nauubos. Pero dahil yung iba may mga bunga, hindi natin pwedeng ubusin yung dahon niya kasi po hindi na mapapalusog at mapapalaki yung bunga pag kulang na po sa dahon. Pero yung wala pang bunga, puspusan po nating sinagkunan ng dahon mga ka-agri. Kasi uubusin ng sigatoka. Kaya hindi natin nailigpit ang tama dito sa ilalim to. Yung ginawa po natin, hinabol na po natin yung panahon kasi may papapasok na namang bagyo. Hindi po nauubos yung bagyo ngayong month of August po. Kaya ito po, tingnan nyo yung itsura ng ating lakatan dito. Parang biglang tawag, biglang pumayat tingnan. Kasi grabe kapuspusan yung kuha natin ng dahon niya. Para lang po mahabol na hindi lumaganap masyado yung sigatoka. Pero pagkatapos po nito, medyo okay na ito ng konti mga ka-agri. May dahon pa naman, marami pa namang dahon. Yung binibigyan natin ng pansin yung may mga bunga kasi pag may bunga, yun po, baka hindi na mapalaki yung bunga pag masyadong kulang yung dahon. Pero yung iba kasi dito ay malapit ng ma-harvest. Gaya po niyan, malalaki na, mga 1 week pwede na ma-harvest, kaya halos pinuto lahat ng dahon sa taas kasi nga uubusin ng sigatoka mga ka-agri. Pero kung wala pang bunga, yan po, at least nililinis natin ng biglaan. So ito, kukunin ko na sana yan, dami kaso ito, it takes paguro 3 weeks bago ma-harvest. Pag biglang kukunin lahat yan dyan, ay nako, baka hindi nalalaki yung bunga. Gaya po nito, magkasabay sila halos nito 3 weeks pa. So yan, yung dahon hindi natin biniglang inubos. Yan po, kumilimlim na naman. Baka mamaya konti ibagsak na naman itong ulan. Wala na naman tayong magagawa pag bumagsak na naman ulit. So yun, tingnan nyo sa lalim. Kahit saan lang yung dahon sa ngayon, hayaan na muna yan. Yung pinaka-importante mga ka-agri, nakuha mo yan na kontaminado ng maraming sigatoka kasi ang bilis dumami. Kaya nakapagpahinga ng kalahating araw na walang ulan at lumalabas-labas yung sikat ng araw. Kaya nagbigay na tayo na naman ngayong araw ng pansin sa pag-didilif. Hindi po natin talaga inuubos-ubos. Sabi ko nga, pag especially may bunga, kasi ibang istorya na. Pero pag wala pang bunga, halos yun na may sigatoka, inuubos na natin para po hindi na po siya dadami pa yung sigatoka mga ka-agri. So ito po yung itsura ng ating dating unang tinaniman dito ng lakatan. Yung mga nagbubunga dito, third follower na. Ito po, third follower na po itong mga nagbubunga sa ngayon. Yung iba, fourth na rin yata Pero mostly yung mga nagbubunga ngayon, ang mga tsaka magbubunga pa ngayon, third follower na po ito mga ka-agri. Kasi yung first and second na follower halos doon nakalabas na harvest na. Kaya ito malamang third. Kaya po nito ito second po. Kasi ito yung pinakauna na tinanim at tapos ito pinabunga. Ito na yung third. Pero sa iba, anak ko, dami. Kaya po nito nagbunga yung dito. Nagbunga dun sa kabila. Ito, pinaakyat natin tong dalawa. Kasi nga, tinamaan ng sigatoka, hindi ng bansitap dito. Hindi tayo makapag-transfer, kaya pinadalawa ko na yung paket dito. At saka, yan nga, parang okay naman. Yung damo, dami na namang damo. Wala na sana problema, ganito. Talagang lulusog na yan, lalaki na yan pag ganyan na yung mga 2 weeks na ma-harvest.
Kaya po yan mga ka-agri, wala lang problema kahit konti na lang yung dahon. Kasi kahit nga 4 na lang yung dahon pwede pa. As long na konting panahon na lang ay ma-harvest siya. Pero pag medyo matagal-tagal na pa, at saka konti na lang yung dahon, magbubunga, walang problema. Pero hindi ka mag-i-expect na lulusog talaga yung bunga kasi magiging manipis lang yan hanggang sa mag-mature. Kasi nga po, wala na talagang mahigop na nutrients ng marami sa pamamagitan ng dahon. Ito, isang buwan pa So yun po. Lalo na po dito na area at saka doon. Dahil sa isang buwan halos na ulan, yung tubig hindi pa rin umupa kahit na mayroon tayong perimeter center canal doon na malalim. Pero dito na area may mga natitira pa ring tubig. Mga ka-agri. Ito hindi na puto ito. Plus pa nung nagdaang mga week na tinamaan tayo dito ng mga hipo-hipo, grabe. At yan sa taas, mandaming nagsitumbahan na mga saging natin. Mga ka-agri, yun po. So yun po yung ano natin ngayong araw. Yung gusto nyo ipakita natin sa inyo araw. Ito po itsura ng saging natin pag masyadong tinamaan ng sigatoka. Konti na lang yung daon sa taas. Kasi po hindi po tayo mahilig na magtatago ng mga totoong mga nangyayari dito. Kailangan ipakita talaga. May ipapakita pa ako sa inyo. Kakaiba. Kita yung puno niyan Tulang ko lang kung makikita ninyo dyan. Ano kaya yung nakikita ninyo? Yan pa mga ka-agri, tingnan nyo. Mayroon na namang nagpugad na tawag. Philippine Nightjar yata Kita nyo yung itlog dyan. Yan ay mga 6 feet. More than 6 feet hanggang dyan. Mga 6 feet and 1/4. Masabi natin mga 6.5 feet. Ayan, 6 feet and 3 inches or 5 inches yung taas niyan. Diyan siya diyan siya nangitlog. Nakita yan natin kahapon. Yan lang po. Dito lang yan po sa sanga na ito. Nilagyan ng konting Ayan na. Talaga. Ganyan po sa kasipag gumawa ng pugad niya. At saka pag dumaan po kayo dyan, hindi siya gumagalaw tuod na tuod. Parang tuod. Kala mo lang. Wala lang. Pero biglang lilipad. Masasyak ka pag hindi ka nasanay. Biglang lumipad. Kalakating metro lang yung distansya sa'yo. Biglang lumipad. So, umaambon-ambon. Nakalabas yung yung sikat ng araw pero umaambon-ambon. Mga ka-agri, ito talaga yung problema natin kasi nga yung bagyo hindi na uubos. Minsan 5, 6 sa labas at loob ng par. So, yun kasi yung ayaw ng saging sobra. Kaya naman tingnan niyo ng mga ka-agri, pati yung kulay niya, hindi masyadong maganda yung kulay ng dahon. Kahit na magbigay ka ng abono nito kasi nga hindi makapag yung roots sa ilalim hindi makapaghigop talaga ng mga nutrients kasi over moisted. Isang buwan pa naman halos hanggang ngayon ulan ng ulan. Magre-rest ng isang araw, ulan na naman, 2 araw, ulan na naman, bagsakan pa naman, saka daming baha. So yun tuloy pangyayari, yung sigatoka halos hindi natin matawag, hindi po natin makontrol mga ka-agri. Pero doon sa kabila nariyan natin yung malapit ng magbubunga ngayon, yun, konting sigatoka pa lang kinukuha natin kaagad. So na-control po siya natin mga ka-agri. Kung mapuntahan pa natin doon, dadaan po tayo dito. Yung last na tinanim natin, ganyan na po sila kalaki. Pinaksok pa ito ng kambing nung last week. Dito, dun sa taas banda, dami ng damage ng kambing. Kasi hindi pa ito masyadong magtangkad. Ito lang yung itsura. Pero dun sa kabila po, pakita natin sa inyo. Yung sinasabi natin pwedeng magbunga sa September. Last of September pwede siyang magbunga dun. Or early October. Pwede na siyang magbubunga.
Tingnan nyo si Gatoka, oh. Grabe, oh. Grabe mga ka-agri, oh. Grabe si Gatoka, oh. Yan po. So next week, pag time tayo, ubusin natin yan. Kukunin lahat yan. Kasi napakabilis puminsala sa dahon. Yung si Gatoka kapag laging may moisture sa lupa at saka yung dahon moisted. Laging basa. Yung talaga gusto ng mga fungus. Punta natin dito. Na iba yung dating. Pag talagang binibigyan ng concentration. Turn po off. Kasi nga dito hindi po flooded. Kahit babagsak yung ulan, lalabas kaagad yung tubig. So ito po itsura. Yan mga ka-agri. Iba compare dun sa kabila. Ito mababa pa yung iba. Pero yung matatangkad niya at mga malalaki, yan nga po estimated natin last of September or early of October magbubunga po talaga ito. Dito mga ka-agri. Ganito itsura dito kasi halos yung ayan o, kukunin ko na naman yan. May tama na naman. Gusto kasi ng saging na nakatan pag ganyan may kunting si Gatoka na kukunin mo kaagad. Dahil hindi tayo nag-i-spray ng chemical dito. Dapat mabilisan. Pagkatapos na pag nakuha yan, kukumpay ng kambing, pag may time, mag-i-spray po tayo ng wood vinegar para hindi makukontain po yan. Hindi po yan nagalaganap. Oh, gaya po na no. Si Gatoka na oh. Mga 3 days pa lang akong kumuha yan dito. Ngayon, after 2 days, grabe, si Gatoka na naman. Oh, maya-maya konti, babagsak na naman yung ulan. So yun, ito yung diferensya. At isa pa, dito po, first na line na hindi pa nagbubunga, hindi pa kasi nagbubunga. Pero pag gunwari nakapagbunga na at saka ano na, follower na ito, yun yung gusto ng si Gatoka kasi pasukin. Pag maraming dahon na nakaimbak sa ilalim na hindi kaagad na ano, na tawag na dry ng gusto ng summer. Pag nabasa, ayun, yung moisture dyan, babahayan ng ano, ng fungus. Yun talaga. So yun, pinakita po natin yung ating area. Dun sa kabila, dahil sa isang buwang puro ulan, si Gatoka lumaganap sa ating lakatan. Hanggang sa muli po, Agritech Max TV po. Maraming salamat. Bye bye na. God bless us all. Ingat-ingat mga kapatid. May bagyo na naman. Thanks for watching.